Apellido Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lente Valderrama and family, Amber Cruciates and family, Ronnie Insoltro Amante and family, Miguel Antonio Benito and family, Senesal and Legaspi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin Inerland III, Olan and Tess Anastasio and family, Dr. Liana Anastasio Ramos, J.M. Babijes, Hans Joseph Rivera, Teresa Bay and Brian Pastoral, Benny, Mercy Raimundo and family, Georgina Leonorli, Maria Sibilia Yu, Rizalina Robiano, Ana Renza Palileo. Para sa kagalingan ni na Gloria Merciades, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Flor de Lisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Erwin Ponteliano, Mantitan, Laura de Ocampo, Claring Santiago, Archie Banyas, Teodoro Cruz Jr., Nolisita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Ladera, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Cels, Eden Rosales, Evangelina Capiral, Jeremy Ven, Martina Agacero, Salina Kaubi, Cora de Ocampo, Lloyd de Ocampo. Para sa kahilingan ng pagkakaroon ng supling ni na Mervin at Marie Cris Policarpio, Austin at Jamie Lynn Coshi, Roberto Jr. at Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Fernando Jr. at Annalisa Aliwalas, John Lionel and Cara Diguia, Julius and Grace Arawag, Juvenal and Mara Raka, Adrian Justin and Casey Lynn Anjoy Reyes, Mark Lawrence and Maria Alexandra Role, Arnulfo and Jacqueline Mapalaw, Nilo and Jennifer Pamiroyan, Mark Jason and Cherry Lou Valdez, Renald and Britney Espiritu, Joe Francis and Mary Charmaine Dolente, Neil Patrick and Candy Bergie Gonzalez, Reynaldo Jr. and Nesen Panis, Earl Michael and Felisa Faye Sumage, Jerome and Maureen Delgado, John Stephen and Cresar Anastasio, Lawrence Marie and Lalaine Santelia, Attorney Marks and Joan Briñas, Joseph, Leonard and Rachel Anses, Ruben Jr. and Biena Diwa, Yomel and Roslyn Blanco, Mark and Bernadette Waki, Francis Johans and Jaika Saira Manyala, Darwin and Rachel Aure, Nino and Arlene Mangaban, Dr. Joel III and Josephine Smith, Rod Rainiel and Maria Evan Grace Kahayon, Mike Kevin and Clarice Marklu, Jason and Vanessa Cando, Erwin and Marlene Tortal, Hercel and Gemma Puwol and family, Kenjo and Colin Aquino, Liwin at Elaine Chua, Aladin at Lorna Roque, Gino at Reggie Marquez, Alvin at Kat Santiago, RJ Kenneth at Leia Heneba Pataw, Raf Gabriel at Janelle Laderas, Joseph Michael at Vanessa Habson, Christian at Rona Angat, Alejandro at Maria Cristina Baricuatro. Para sa kaluluwa ni Reverend Father Jesus Palileo, Francisco Petra Ernesto Emiliana, Alfredo Epipania Delfin Felisa Salustiano, Maria Purisima, Francisco Maria Trinidad Pilomena Constantino Amado Juanito, Leoncia Aliw Godofreda, Leocadia Timoteo Sinon, Sophia Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Felicidad Galang, Edelberto Emilia, Lamberto Merciades, Ron Andre Ansures, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Babuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo at Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Chodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Shaltiel Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguel Madera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Floro at Sinaida Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe at Leonore Bamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito at Maria Silverio, Susan Garcia, Rolita Pagya, Reynaldo Abendaño, Galo at Veronica Espinosa, Gilbert Rodriguez, Ramona Marinas, Josephine Marcelino, Marilu Talag, Sani at Fernando Sr., Dion and Eddie, Pedro Jr., Beatriz Amalia, Jose Ila, Josep Jesus,
Ruben Huwat Sr., Enrico Huwat, Michelle Ann Oropesa, Cheska Marie Huwat, Noli Capalad, Armando Huwat, Lita Hermosa, Florita Huwat, Allen Mabulay, Apolonio at Clarita Ramos, Cesar D. Macali, Leonardo Pantanilla, Antonio Natalia Pantanilla, Felixberto San Diego, Telma Guray, Constancio Bermudez, Felipe Alejo Jr., Avelina Valero, Esmote Valero, Remedios Manyosca, Justina Santos, Gualberto Cagara, Renato Nabia, Guillermo at Juanwaria Carpio, Domingo at Agripina Balingit, Jesus at Norma Flores, Normita at Julian Caubig, Pio Rodrigo Antonio, Epepania de la Cruz, Rolando Balingit, Michael Caridad, Marciano Jr., Marciano Sr., at Josepina Palileo, Moriel de la Cruz, Sophia Angela Garcia, at para sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan, sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala. Ngayon po ay ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Nakita ng Samaritano ang hinarang at nahabag siya. Tinatawagan tayo ng mga manlalakbay ng pag-asa na matutong huminto sa daan at maawa sa mga kapatid na nagdurusa. Liturhiya, ang bunga ng pakikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay matuto tayong tumulong at ihatid ang ating pagdamay. Turo ng simbahan, ang Samaritano ay lumapit sa hinarang na tao. Kung gusto ninyong tulungan ang kapwa-tao, hindi tayo maaaring lumayo. Dapat tayong makilahok, hindi matakot na madumihan. Minamahal na mga kapatid, kailan natin makakaya na ihinto ang ating paglalakbay at maawa. Kapag ating nauunawaan ang nasugatan, ang taong nasugatan sa daan ay kumakatawan sa bawat isa sa atin. At sa gayon, ang alaala ng pagkakataon na huminto si Jesus para tayo kalingain ay gagawin tayong maging maawain. Awitin po natin ang pambungad na awit. Magsiupo po muna ulit. Awitin po natin ang pambungad na awit.
at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magpakita tayo ng pakikipagkapwa, tanda ng pagmamahal natin sa Diyos. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang kapayapaan at kagalingan ng lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesu Kristo, Ikaw ang nagkakaloob ng mabuti sa lahat nang lumalapit sa iyo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang bukal ng habag at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sinasampa sa lahat. Bugtong na anak. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Na naghaalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na maawa ka sa amin.
at ang katahan. Ikaw ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa'yo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sinasabi ni Moises sa mga Israelita na ang kautusan ng Panginoon ay madaling sundin at unawain dahil ito ay nasa kanilang bibig at puso. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoon Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin na ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin, sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin, sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin, sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Magmamana nito yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos.
Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na si Kristo ang larawan ng Diyos, nananatili sa Kanya ang kalikasan ng Ama, at sa pamamagitan niya, nagkasundo ang Diyos at ang tao. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ang nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay upang siya ay maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo sa Diyos ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga ng mabuting Samaritano na hindi mahirap hanapin ang kapwa dahil siya ang sinumang mga ilangan ng ating tulong. Spiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, anong nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng skriba, na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad.
Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya at binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng skriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, kumayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa 15 linggo na sa pangkaraniwang panahon, 15th Sunday in Ordinary Time. Isang skriba ang lumapit sa ating Panginoong Hesus at nagtanong sa kanya, Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Siguro, katulad ng skriba, maaring ito rin ang tanong ng marami sa atin, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Napakaganda ng tanong ng skriba. Concern siya hindi lamang sa buhay na ito sa mundo. Concern siya sa buhay na walang hanggan. Kanya nga lamang, ano yung problema? Yung skriba lumapit sa ating Panginoon hindi para talaga magtanong, hindi para maliwanagan ano ang dapat gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan. Yung skriba, he approached Jesus in order to test him, para subukin ang ating Panginoong Jesus. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At ano ang sagot ng ating Panginoon? Paano nga ba magkamit ng buhay na walang hanggan? Ano ang binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos? Una, na pinapaalala sa atin ng mabuting balita. We are being reminded of the commandments. Ipinapaalala sa atin yung 10 utos ng Diyos. Diba? Kung susundin lamang natin ang 10 utos ng Diyos, hindi ho tayo malayo sa buhay na walang hanggan. Hindi ho tayo malayo sa kaharian ng Diyos. Yun nga lang, bakit ka pagka pinag-uusapan laws, pagka pinag-uusapan commandments, bakit yung iba sa atin parang hirap na hirap sundin? Kasi, ano ang tingin natin? Una, pagka pinag-uusapan yung commandments, ang tingin natin pabigat. Ang tingin natin para bang nawawalan ka ng kalayaan. Kaya, di po ba't kapag ang isang bagay ginagawa mo nang hindi bukal sa iyong kalooban, kapag hindi mo ginagawa ang isang bagay out of love, dahil sa pagmamahal, things becomes harder, nagiging mabigat. No, naalala nyo nung nagliligaw kayo at in love kayo sa inyong nililigawan. No? Sabi ko nga, lalong-lalo na sa mga probinsya. No? Di po ba't minsan yung nililigawan nyo, malayong-malayo yung lugar? Tapos, ihahatid mo, maglalakad ka? No? Imagine, lalakad ka ng malayo. Tapos minsan, lalakad ka, tirik na tirik ang araw. Imagine mo yon.
Pero, bakit hindi alintana yung pagod? Kasi nga, gusto mo yung ginagawa mo eh. Kasi nga, mahal mo eh. No? Pagka mahal mo, minsan, ano yung nangyayari? Pagka hinahatid mo yung nililigawan mo, ang nangyayari, para bang yung gaano man kalayo yung lugar, nagiging malapit. No? At parang kulang pa nga ang lakarin. Gusto mo pang sabihin, extra kilometer pa nga. No? Diba? Things becomes harder for us. It is difficult to carry. Mabigat kung hindi bukal sa kalooban. Mabigat kung hindi natin ginagawa ang mga bagay-bagay dahil sa pagmamahal. Alam niyo po, God has given us the commandments because God loves us. And it is also our way of showing our love to God. Ito rin yung pamamaraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos. At kapag minamahal natin ng Diyos, hindi humalayo ang kaharian ng Diyos sa atin. Hindi malayo ang buhay na walang hanggan. Pero, sabi nga sa atin sa unang pagbasa, mahirap ba? Mahirap bang unawain ang mga kautusan? Sa totoo lang, kung uunawain natin ang mga kautusan ng Diyos, hindi naman ho mahirap unawain eh. Napaka-practical pa nga po eh. Napaka-practical. Yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, bakit nagiging mabigat? Kasi minsan, hindi nga bukal sa loob ang ating pagsunod. Hindi kasi natin ginagawa out of love. Hindi natin ginagawa dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Ngunit maliban dito, sa unang pagbasa, sinabi sa atin mula sa aklat ng Deuteronomio, wala tayong ibang dahilan. Sabi nga ni Moises, walang dahilan para sabihin yung malayo. Nandun sa langit, kailangan mo nang may kumuha. Nandun sa karagatan, sa malayo, kailangan mo nang may kumuha para maunawaan namin. Pero sabi ni Moises sa mga Israelita, nasa puso at bibig ninyo ang kautusan. At habang nagninilay ako, ano ang naalala ko? Naalala ko po yung konsyensya. Kasi maliban sa 10 utos ng Diyos, God has a voice in our hearts. Ang Diyos ay may tinig sa puso natin at ano yung tinig na yon? Ang ating konsyensya. Di po ba't ang ating konsyensya? Anong ginagawa ng ating konsyensya? Ang konsyensya natin ay nagsasabi, ito tama, dapat kong gawin. Ito mali, dapat kong iwasan. Pero, ang konsensya ng tao ay dapat ring patuloy na alagaan. We have to nurture our conscience. We have to educate our conscience constantly. Patuloy nating turuan ang ating konsyensya because ang konsyensya, kapag hindi ho tinuturuan, kapag hindi bukas sa mga bagay na makatutulong, ay maaari ring maging mali o erroneous. Conscience can become erroneous. Conscience can become also callous. No? Bakit po? Tingnan nyo. Bakit sinasabi, ano bang ibig sabihin ng callous na conscience? Ang callous na conscience, di ba, familiar tayo sa salitang kalyo. No? Pagkabago pa ang sapatos, nasasaktan ka pa kasi medyo masikip pa. Nasusugatan ka minsan. Pero pag tagal-tagal, wala na kasi meron ka ng kalyo. No? Ang konsensya ng tao ay ganun din. Darating at darating ang punto na kapag hindi natin iniingatan at tinuturuan ng ating konsyensya, ang konsyensya natin ay magkakaroon ng kalyo. At anong ibig sabihin nito? Bilang mga Pilipino, pangkaraniwan ho ang mga Pilipino mahihiyain.
merong hiya. Tama? Sino ba ditong walang hiya? Pangkaraniwan mahiyain ang mga Pilipino. Kaya nga, di ba, mahalaga sa atin ang pangalan? Bakit mahalaga? Kasi ayaw natin mapahiya. Pero kapag ang isang tao nasanay sa isang gawang mali, nawawala ang hiya. Nagiging walang hiya. O, yun ang konsyensya na nagkaroon ng kalyo. O, di ba? Kaya nga, pagka merong nangungumpisal sa akin, tinatanong ko, when was the last time that you confessed? Kailan ka ba huling nangumpisal? Nakakalungkot nga lang, madalas ang sagot sa akin, Father, nung mag-first Holy Communion ako, nung mag-graduate po ako ng high school, that was my last confession. O, di ba? Sabi ko nga sa kanila, kapag hindi tayo nangungumpisal, may mga bagay na nagagawa natin, hindi naman tayo mga perpektong tao eh. From time to time, we commit mistakes. From time to time, we commit sins. Nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero pagka namihasa tayo sa mga kasalanan na yon, magkakaroon tayo ng kalyo. At darating sa punto, you no longer feel shame. Kasi kaakibat ng kasalanan ang hiya. Walang tao na gumagawa ng mali na hindi nahihiya. Kaya nga kapag dumating sa punto na hindi ka na nahihiya, nakakatakot yun. No? Kaya sabi ko sa inyo, God has given us the way. Binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ang daan. Sabi ng ating Panginoong Jesus, gawin mo ang sinasaad ng kautusan at mabubuhay ka. No? Gusto natin ang buhay na walang hanggan, pero yun nga, we have to learn how to obey the commandments. Ngayon, tila ba napahiya yung skriba? Kasi ayaw niyang, hindi niya kayang tanggapin na napahiya siya. Kasi para bang kung ating pagninilayan, yung skriba, oo nga't marunong. Alam niya kung ano yung kautusan. Alam nga niya kung paano nabubuod eh. Di ba yung 10 utos ng Diyos, it is summed up into 2 great commandments. The love of God and the love of neighbor. Yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Alam niya yun eh. Pero sabi ng ating Panginoon, gawin mo yan at mabubuhay ka. Ibig sabihin, alam niya, pero hindi niya ginagawa. Di ba't ganon din tayo? Marami sa atin alam, marunong, pero hindi naman sinasa puso at hindi isinasa buhay. No? Ano yon? Ano naman kung alam mo? Oo nga, alam mo. Pero kung hindi mo naman sinasa buhay, anong silbi nito? No? Kaya, dahil ayaw nung iskriba na lumabas na kahiyahiya, nagtanong siya, sino ang aking kapwa? At dahil dito sa pagtatanong na ito, binigay sa atin ni Jesus ang talinhaga ng mabuting Samaritano. At kung anong mapapansin natin sa talinhaga? Mapapansin natin katulad ng hindi rin natin ang pagsunod sa kautusan, ganon din ang nangyayari sa talinhaga ng mabuting Samaritano. Merong isang nakahandusay sa daan. May dumaan, isang saserdote. Dumaan din ang isang Levita. Anong ginawa nila? Pareho nila nilampasan yung taong nakahandusay sa daan. At bakit nilampasan? Bakit hindi tinulungan? Kasi merong dahilan. Tayo rin naman, di ba? Bakit hindi natin masunod ang kautusan ng Diyos? Bakit hindi natin magawang tulungan ng ating kapwa? May dahilan
ang bawat isa sa atin. Nagdadahilan. Di ba? Lahat tayo nagdadahilan. Kapag meron kang nagagawang mali, nagdadahilan ka. You tend to justify anuman ang pagkukulang na nagagawa mo, anumang mali na nagagawa mo, we always tend to justify. We have our justifications. We have our excuses. May mga excuses tayo. Parang yung saserdote, kasi may gagampanan ako sa templo Bawal humawak ng madumi. Ganon din yung Levita. Na kung iisipin natin, sasabihin natin, valid naman yung reason. Pero, anong gustong sabihin sa atin? Ang ating Panginoon ba nagdahilan? Si Jesus ba nagdahilan sa atin? Ayoko nga sa inyo, ang dudumi nyo, dugyot kayo. Hindi, di ba? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nagdahilan. Minahal tayo ng todo-todo ng Diyos sa kabila ng ating kadumihan. At sana ganun din ang maipadaman natin sa ating kapwa. Yung habag ng Diyos ay hindi habag na nandito lang. Ang habag ng Diyos ay konkretong ginawa. At yon ang pinakita sa atin ng mabuting Samaritano. Hindi lang siya nahabag, tinulungan niya yung kapwa na nangangailangan. Maraming beses, marami tayong dahilan. Maraming beses, hindi natin magawang sundin ang mga kautusan kasi hindi swak sa panlasa natin. We have our justifications. We have our reasons. Pero ang hamon sa atin ng mga pagbasa, gusto niyo ba ng buhay na walang hanggan? Ibigin niyo ang Panginoong Diyos ng totoo. Paano? Ibigin niyo ang inyong kapwa kagaya ng inyong sarili. Konkreto ang kinakailangang pagtugon. Konkretong pagmamahal, hindi sa labi lamang, ngunit sa puso at gawa. Harinawa, may sa buhay natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa daan na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadaman natin ang ating pagmamahal sa konkretong paraan kaysa sa magandang salita lamang. Ating isamo, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol sa pangunguna ni Papa Leon, naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong nakakasalamuhan natin,
Naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao naway dalhin ni Kristo sa kanyang kaharian walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain.
at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami yung tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang huhumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatiling nakaluhod ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin ang hudyat ng mga ostia rites bago tumayo. Ang katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ibigin ng Diyos at kapwa. Salamat sa sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makapatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom, at kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Nasa kamay ng Diyos ang lahat ng nabubuhay at ang hininga ng lahat ng tao. Ang buhay ng tao mula sa paglilihi hanggang kamatayan ay banal, yayamang mahal ng persona ng tao ang kanyang sarili bilang larawan at kawangis ng Diyos na buhay at banal. Ang buhay ng tao ay banal sapagkat ito, mula pa sa simula, ay bunga ng mapaglikhang gawa ng Diyos at mananatiling may kaugnayan sa manlikha na siya nitong hantungan. Ang Diyos lamang ang Panginoon ng buhay. Walang sino man ang maaaring umangkin at karapatang kumitil ng buhay ng isang taong walang kasalanan, anuman ang sitwasyon at kalagayan nito sa buhay. Manalangin tayo. Ama ng buhay, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkakaloob mo sa amin ng napakahalagang biyayang ito. Ang aming buhay ay larawan ng iyong sannilikha. Kaya naman ang pakikipag-ugnayan namin sa iyo ay pakikipag-ugnayan din naman sa iba. Sa pamamagitan ng aming panalangin ito, nais naming magpasalamat sa iyo at humingi ng mga kinakailangan naming biyaya upang higit kaming makipag-ugnayan sa aming kapwa sa pagmamahalan. Bigyan mo kami ng sapat na kahandaan upang mahalin at ipagtanggol ang aming buhay at buhay ng aming kapwa. Makita nawa namin ang iyong mukha sa buhay ng lahat ng tao. Aming Ama, tumulad nawa kami sa mahal na ina sa kanyang kabukasan sa buhay na iyong kaloob sa tulong ng mga panalangin ni na San Pascual Bailon at Santa Clara ng Assisi. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Happy Sunday morning, everyone. Magandang umaga po. Welcome po dito sa Bayan ng Ubando, sa parokya ni San Pascual Bailon, at sa pambansang dambana ng Nuestra Señora Immaculada Concepcion de Salambao. Mula po sa aming Kura Paroko, Rektor, Reverend Father Proceso Espiritu, at sa amin pong katulong na pari, si Reverend Father Ichon Alarcon. Welcome po dito. Bago ho tayo mag-umpisa, meron ho bang gustong magpatotoo? Meron ho bang gustong lumapit dito? At sabihin po na karoon po na natupad po ang kanilang kahilingan? Sige po, si ate. Magandang umaga po. Hi po, good morning. From Taguig po kami. Then, masasabi ko po talagang yung presence ni Lord dito and yung mga healing po namin is nabigay po. First po, na-diagnose po ako ng PCOS. Then, mga 3 to 5 years din po yung try namin, pero hindi po kami nabigyan ng anak. Then, 2017 po, May 19, nung fiesta po, sumayaw kami ng asawa ko, nandun po siya sa likod. Then, parang hiniling ko po yun na before mag-end yung 2017 na yun, sana, mabigyan po kami ng anak. Then, ito po siya, si Star po. 7 years old na po siya. Then, after po nun, bumalik po kami dito, nag-pray po ulit ako, kaming dalawa ng asawa ko. Then sabi ko, kung bibigyan pa po ako ni Lord, then ng mga santos po dito, sana po lalaki naman. Hiniling ko po kay St. Pascual po. Then binigyan po kami ng boy. Nandun po siya. 4 years old na po siya ngayon. So wag lang po tayong mag-stop. Pray lang po ng pray. And sa mga couples po and sa lahat po ng mga na humihiling po, wag po kayo mawalan ng pag-asa po. Yun lang po. Thank you. Yun po, napakaganda po ng kanyang sinabi, no? So, wala pong manghihinawa o kaya nga sabi, walang lulubay hanggat hindi binibigay. Tama po ba? Okay, ang ating pong kapistahan ay pinagdiriwang po natin tuwing May 17, 18, and 19. Ang May 17 po ay ang kapistahan ni San Pascual Bailon. Si San Pascual Bailon po ay hindi isang pari, hindi rin isang obispo. Siya ay pangkaraniwang mamamayan sa Kristan na may lubhang pagmamahal sa Eucharistia. Ang salitang bailon po sa Spanish, ang ibig sabihin ay sayaw. May 18 naman po, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Clara. Si Santa Clara po ay isang mongha na ina-associate natin sa good weather. Ang salitang Clara, ang ibig sabihin ay clear. At sa lahat po ng gustong bumili ng itlog, meron pa po tayong itlog diyan na mabibili at maiaalay. At ang May 19 naman po ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Salambao. Taong 1763, nang ang tatlong mangingisda po ay makuha ang ating Mahal na Birhen sa ilog na kung tawagin ay hiling doon. Ito po ay pagitan ng Malabon at Nabotas. Ayon po sa tatlong mangingisda, nung dadalin po nila ang Mahal na Birhen sa parting Nabotas ay ayaw pong gumalaw ang bangka at napakabigat. Kaya po nag-decide ang tatlong mangingisda na dito po dalhin sa bayan ng Ubando ang Mahal na Birhen. Kaya magmula po noon hanggang ngayon ay nahandito po naluklok ang Mahal na Birhen ng Salambao. Ang aming pong sayaw ay hindi po basta sayaw. Ang amin pong sayaw ay tinatawag na sayaw panalangin na kinapapalooban ng 5 steps. At nandito po ang ating mga Salambao dancers para po ipakita sa inyo kung ano po ang aming sayaw panalangin. Ang unang step po ay sinasabing panimula, kung saan tinatawagan ng lahat ng pilgrims at couples para magsayaw, at ang inyo pong mga kamay ay itatapat sa inyong puso. Sasabihin niyo po kung ano ang nilalaman nito. Siyempre po, yung mga hinihingiling ninyo.
Ang pangalawa pong step ay sinasabi po nating, sandali lang po. Paghayo o engganyo. Ito po ay pailalim, tinatawagan ng sinapupunan ng babae upang umusbong dito ang anak at ito ay iaalay paitaas. Ang pangatlo pong step ay ang paghingi o libad. Ito po ay pagtataas sa Diyos ng kahilingan na ito ay kanyang papatnubayan. At ang sinasabi pong balse lateral, ito po ay sumasagisag sa relasyon natin sa ating mga kapwa. Kailangan din po ay mayroong magdarasal para sa atin upang ang ating mga panalangin ay magkaroon ng katuparan. At ang 5 step po ay ang pasasalamat. Hawak kamay ang couple, nakikiisa sa pagdarasal at pagpapasalamat sa lahat ng blessings at biyayang ating natatanggap. Ang blessings po ay hindi lamang po form ng financial. Ang blessings po ay nandito tayo ngayon, wala tayong sakit, maayos po tayo. Isa rin po yan sa mga blessings. At ngayon po ay tunghayan po natin ang ating sayaw panalangin at maraming salamat po sa inyong pagpunta dito at ingat po kayo sa inyong pag-uwi sapagkat yun lamang po, ang angat po namin sa inyo ay ang inyong kaligtasan. Maraming salamat po. Mahal na
aming Birhen ng Salamba, kami iyong tulungan. Sa langit ay pawin ni Jesus na pagkalalihan sa iyo nagdasal. Sa'yo ilan ay pagtugan mayroon. Di na namin na mapagmahal, kami kahabagan. Sa pagkaon Thank you.